Ito guys, may tanggap tayong isang iPhone XR. So, ang problem nito ay deadbolt. Dito guys ay check muna natin. Ayan. So, ang sabi ng may-ari ay bigla na lang daw namatay nung china-charge niya. Nung una, nagkarga pa, tapos wala pang 20 minutes na matay ulit. So, dito ay iti-test natin isa-isa para malaman natin kung ano talaga yung totoong sira. Bali, itong unit na to guys ay sariwa pa. So, tayo pa lang ang nagbukas. Dito malalaman natin guys. Mas mabilis makita pag ang mga board ay malinis. Yung hindi pa nagalaw, mas madali siyang gawin. So, compare natin dun sa mga bugbog na mahirap talaga hanapin yung sira pag nagalaw na siya po. Pero pag malinis, mas madali gagawin. So, susubukan natin din guys kasi may mga shorted na mahirap talaga hanapin. May mga shorted naman na mas madali hanapin. So, depende na lang yan sa capacitor kasi may mga capacitor na mataas ang voltahe kaya hindi yan nadidetect sa manual. So, ang gagawin natin pag hindi na-detect sa manual, gagamit tayo ng scanner kung hindi kaya sa manual. Kasi may mga capacitor na kahit gamitan mo na ng 5 volts, hindi mapapalabas pag may mataas na voltahe na capacitor. Kasi minsan yung iba merong 4.8 volts yan matataas. Hindi kaya ng 5 volts na power supply na pausukin o kaya palabasin yung init. Babagal lang siya ng bahagya pero hindi natin nakikita. Kaya ang gagawin natin dito ay iisa-isahin natin para malaman talaga natin kung ano yung madali natin matumbok agad. Kaya matumbok agad natin yung masira kasi para madali natin magawa. So, baklas muna tayo ng mga tornilyo guys. Pati ito, tatanggalin tayo SIM card. SIM card socket, tatanggalin natin para matest natin na mabuti. Tapos, tatanggalin natin yung mga frame para mabilis natin makita kaagad. Kasi pag ang unit na, ang unit na ganito, na silyado, hindi natin mai-scan yan. Hindi natin makikita sa scanner pag yung mga frame nakakabit. Kailangan babakbakin talaga natin. So, dito guys, ay iti-test natin sa tester. Ayan. Ayun, shorted siya guys. Pero mahina. So, titest natin sa Iti-test natin yan sa power supply. So, power supply ang gagamitin natin. Ayan. Titingnan natin sa power supply kung gaano siya kalakas. Ayan. Test natin. Negative to positive. Ayan, negative lang ito guys. Ayan, yung black. Pink siya pero may black pa rin yung yung ay pula pero may black pa rin yung tape. Kaya pala tandaan. Ayan guys, mababa lang siya 0.601 ampere. So, napakababa. Tanggalin muna natin yung pinaka-frame para makita natin kung ano yung mga possible error na capacitor. So, mababa yung shorted niya guys. Pag ganito, mahirap hanapin. Kaya, tsatsagain talaga natin. Dahil ang mga ganitong sakit, mahirap palabasin. So, may mga ganito na rin ako encounter na kahit yung mga lumang iPhone lang, mababa yung current ng shorted. Mahirap palabasin. Kaya, tsatsagain talaga natin isa-isa. Yun lang pinaka mahalaga sa kanya. Kailangan matyaga lang tayo. Pag hindi tayo matyaga, hindi talaga natin mahagilap. Kaya dito ay iisa-isahin ko kung paano natin palabasin yung totoong sira. Yan. Ito ay sariwang-sariwa. So ako pa lang ang nakabukas. Kaya dobling ingat tayo dito para magawa natin. Ayan. Tanggalin muna natin yung frame. Ayan guys, napakasariwa. So, dito tayo magte-test. Test natin lahat ng capacitor papunta sa taas, umpisa sa baba para malaman natin kung alin yung pipiyok dito. Kung sino yung pipiyok na capacitor, doon tayo magpo-focus. Ayan, negative, 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 negative. Ayan, may ground siya, may ground. Ito, wala, negative. Yung sa baba, may ground. May ground to guys. Shorted na siya.
So, may nakita na kaagad tayo. Ayan. Negative, negative. Ito pa, meron yung sa baba. Sa pinakababa may ground dyan. Okay, isa naman na tayo isa-isa. Wala, negative. Oh, walang ano to Walang supply, wala. Walang supply, walang supply. Naka-block na to, guys. Oh, walang polarity. Wala talaga. Lahat na to walang polarity. Dito tayo sa taas. Negative, negative. Kailangan ma-check natin isa-isa para sigurado. Ayan, positive. Meron yan, guys. May ground. Ayan, wala. Ito guys, Shorted. Shorted din siya. So, tatlong shorted. Ito, maputla na to, guys. Ayan, maputla na to, guys, Balikan natin yung mamaya. Check muna tayo sa baba. Baka may nakaligtaan tayo. Ayan. So, good naman lahat. Balikan natin yung nasa taas, guys. Ito, guys, maputla na to, Iba na yung kulay. So, malamang pwede siyang may tama. Pero, babalikan natin mamaya kasi iba na yung kulay na yan. Gagapang muna sa taas para ma-check muna natin isa-isa. Yung mga nakita na natin na shorted, babalikan natin mamaya. So, dito muna tayo, ma-check muna natin yung mga capacitor sa taas, nakatabi ng memory. Kasi minsan nagkakaroon din to ng shorted. So, kailangan ma-clear natin lahat kung ano yung mga pwedeng tatamaan. Ayan. Kasi minsan nakatago yan, guys. Negative, 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 negative. Oh, so walang ano dito, walang tama. Negative. Ayan, negative din. Negative. Negative. Walang mga tama to, guys. Yung dito sa baba, guys, ang may error talaga. Ito guys, duda na ako dito. Pero, lalagyan natin ng ano yan, mamaya, Rosenflex. Dito muna tayo sa taas ng memory. Panigurado lang, kailangan ma-check natin isa-isa para sigurado tayo bago tayo magbunot-bunot. So, tatanggalin muna natin yung frame na to para ma-test din natin kung ano yung mga error dito sa may power IC. Importante kasi yun, guys, na ma-check ng lahat-lahat na capacitor para sure tayo na pwedeng di tayo magkakamali. Kasi pag mga ganitong mga sariwa, guys, mga iPhone, kailangan ma-perfect natin yung pagbunot ng mga piyesa. So, ayan na. Dito tayo. Magte-test din tayo dito, guys. Isa-isahin din natin. Malaman natin. Negative, negative, negative. Ayun, may ground dyan. Pero maliit yan. Sige. Balikan natin. Test muna tayo isa-isa. Ayan. Wala doon sa isa, guys. Isa lang yung may pumalo doon. Dito lang tayo magpo-focus muna. Ayan, bugaan mo natin na Rosenflex kasi nagduda na ako dito, guys. Maputla kasi itong dito na area. Itong simparaso na to, guys, maputla to. Kaya kailangan mapalabas natin. Kung hindi natin mapalabas, dadaan natin sa scanner kung ano talaga yung babagsakan. Ayan. Inject na tayo, guys. 5 volts gamit ko. Ayan, 5 volts. Negative to. Ground, wala. Walang gumalaw, guys. So, scanner na to, guys. Hindi naglabas talaga. Tingnan natin kung hindi makikita sa scanner. Imposible kung hindi natin makita dito, guys, kung saan talaga siya. Ayan, inject. Bang! Ayan, lumabas na, guys. Napakahina. Kaya pala hindi natin mapalabas-labas. Hindi pala umuusok. Napakahina nito. Kaya pala. Ayan, nakita rin natin, guys. So, walang imposible pag scanner na ang bumasa, guys. Lalabas at lalabas yan. Pero napakahina. Okay lang yan. Disable na lang natin yan, guys. Yan, disable na lang natin to.
Ayan, ito yung may problema guys, oh. Hindi na susunog, mataas ang boltahe nito. Te-test natin yan mamaya. Ayan, wala, negative na. Negative, negative. Oh, shorted yan kanina guys. Ayan, shorted yan, negative, negative. Ayos. So, natanggal na natin. Dito natin malalaman kung magpa-power ba ang unit. Kasi natanggal na natin yung tago na half shorted. Napakahina. Hindi halos makita. Pero hindi uubra sa scanner itong guys. Kasi pag may scanner tayo, lalabas at tatagos talaga kung anong error yan. Dito natin malalaman. Lapag muna natin LCD. So, medyo nahihirapan tayo guys kasi medyo napakababa ng current na binibigay niya kaya hindi. Minsan kasi guys pag mababa, matataas ang voltahe niyan, hindi masunog-sunog. Mataas ang voltahe kadalasan niya nasa 4.8 volts na capacitor. Mahirap talaga palabas yung sunog niyon, yung hindi niya nasusunog yung Rosenflex. Ayan na guys. Lumabas na yung charging. Antayin na lang natin mag-power. Kasi yung mga ganong style guys, mga ano yun, high voltage, hindi basta-basta nasusunog. Nagkakaroon siya ng grounded pero hindi nasusunog. Hindi na papausok. So ayan na guys. So kung bago ka sa channel ko guys, palike na lang, pa-subscribe para lagi kayo ma-update sa mga bagong upload natin. Pa-share na lang ako guys. Thank you.